Sumakay ka sa elevator, pero bigla itong umakyat sa isang madilim at misteryosong palapag. Ako si Emil, at ito, ang kwento ko. Nangyari ito noong first day ko ng training sa isang call center noong 2006. Nasa Insular Building ito. Ang shift ko ay 12 a.m. to 8 a.m. Pagpasok ko sa elevator, bigla itong sumara. Buti na lang may kasabay akong batchmates na nakapigil sa pinto bago ito tuluyang magsara. Doon na nagsimula ang weird at nakakatakot na experience namin. Hindi ko pa napipindot ang 4th floor pero biglang gumalaw ang elevator. Akala ko may ibang nakapindot kaya hinayaan ko lang. Pero habang umaakyat ito, pinindot ko ulit ang 4th floor. Hindi ito tumigil. Sa halip, tuloy-tuloy itong umakyat hanggang sa umabot ng 8th floor. Hindi normal ang ganitong pangyayari at ramdam ko na parang may mali. Pagbukas ng pinto, napuno ng takot ang katawan ko. Super dilim sa labas, walang ilaw, walang tunog, pero ramdam ko ang malamig na hangin sa batok ko. Umiiyak na ang ilan kong kasamang babae. Pinipilit naming pindutin ang close button ng elevator para bumaba agad. Pero ayaw nitong magsara. Mas lalo akong kinilabutan ng unti-unting sumasara ang pinto, pero biglang parang may pumigil. Parang may malakas na puwersang tumutulak sa pinto. Nag-shake ang buong elevator. Parang may humahawak sa pinto para hindi ito magsara. Ilang beses itong nangyari. Sasarado na sana tapos may pumipigil ulit. Ramdam namin lahat ang panginginig ng buong elevator. After a few minutes na parang ang tagal-tagal, biglang sumara ang pinto. Nakarating din kami sa 4th floor. Pero hindi pa tapos ang kababalaghan na nangyari sa amin. Isa sa mga kasama naming babae, si Lian, hindi tumitigil sa kakaiyak. Nanginginig siya, parang hindi makahinga. Tinanong namin kung anong nangyari. Nakita ko siya. Mahina niyang sabi na halos pabulong. Nagkatinginan kami, halatang takot na takot. Sino? Tanong ko. Dahan-dahan siyang tumingin sa amin. Nanginginig ang labi niya bago niya sinagot. Yung babae, wala siyang ulo. Napaatras kami sa takot. Mag-subscribe kay Kanto Kwento para sa higit pang kakatakutan. Kanina, nung hindi sumasara ang pinto, siya yung nakaharang. Nakataas ang dalawang kamay niya, pilit niyang pinipigilan ng elevator para hindi sumara. Kaya hindi tayo makababa. Napahawak ako sa dibdib ko. Sabi ko, pero bumaba rin tayo. Sumara pa nga ang pinto. Dahan-dahan siyang umiling. Sumara kasi, nakasakay na siya. Sumabay siya sa atin na bumaba. Biglang lumamig ang paligid. Ramdam ko ang kilabot na gumapang sa katawan ko. Hindi ko alam kung iiyak ako o tatakbo. Simula noon, hindi ko na nawala sa isip ko ang nangyari. Hindi lang ako ang naka-experience ng kababalaghan sa building na yon. Sa mga sumunod na araw ng training, may mga kasama akong nagsabing nakakakita sila ng shadow sa banyo. May naririnig silang iyak sa hallway kahit walang tao at may malamig na hangin na parang may dumadaan sa tabi nila. Ang pinaka nakakatakot, isang gabi, may batchmate kaming naiwan sa loob ng elevator mag-isa. Pagbukas ng pinto sa 8th floor, hindi siya nakalabas agad. Ilang minuto siyang na-stuck sa loob, umiiyak at humihingi ng tulong sa phone niya. Nang makalabas siya, super putla niya at parang wala sa sarili. Tinanong namin kung anong nangyari. Isang sagot lang ang sinabi niya bago siya hindi na bumalik sa trabaho kinabukasan. Hindi ako mag-isa sa loob. Hindi ko na tinapos ang training. Hindi ko na hinintay kung ano pang pwedeng mangyari sa akin sa building na yon.